Kung ang leader ay mahina at maraming dapat mas ipaliwanag, siguro lalo na yung mga nasa ibaba niya. Ay, kita niyo naman po, kung may kasalanan si BP Sara, well, panagutin. Pero kumpara po sa kasalanan na gusto nilang panagutan ni BP Sara, kumpara naman doon sa mga questionabling mas malaki ang nawawalang pondo ng gobyerno, bakit hindi nila i-priority yun? Bakit hindi nila rin panagutan? At dito, talagang kitang-kita politika. Saan ba nagsimula ito? Yung pag-i-impeach kay BP Sara. Nung nagsalita si BP Sara, natuklasan niya na may insertion. Yung ikalimang State of the Nation address ng Pangulo kahapon. Napilitan akong manood dahil maraming dapat ipaliwanag sa tao. Pero as usual, ang dami pa rin katanungan at dapat na masagot dahil puro pabitin, puro title lang, pero kulang ng laman at substance. Pero doon sa kanyang naging SONA, lalo na nakatuon po sa mga LGU, may pahayag po siya doon na ibinaba yung karagdagang halos 58 bilyong piso pondo sa mga lokal na pamahalaan. Kayo bilang konsehal ng Quezon City, paano po ninyo matitiyak na ito pong ganitong pondo ay makakaabot po sa mga kababayan po natin, lalo din po sa distrito po ninyo? Natutuwa, pero alam din naman natin ang katotohanan doon na ito'y isang panakipbutas lang doon sa una nilang programa na noon idinadaan nila sa mga congressman at nakita nila na gaano ang nangyaring korupsyon. Kaya dito ay dinirekta nila sa LGU na siguro akala nila na makakabawi at makakadirekta na makakarating ang buo sa mamayan. Opo, at nabanggit nga niya, mataas yung tiwala niya at kumpiyansa sa lahat po ng lokal na pamahalaan. Alam mo, kung tutuusin sa leader talaga yun Pagka ang leader ay isang mapagkakatiwalaan at isang strong leader, siguro down to the bottom line sa ibaba, susunod yan. Pero kung ang leader ay mahina at maraming dapat mas ipaliwanag, siguro lalo na yung mga nasa ibaba niya. Opo. Doon sa kanyang ikalimang SONA, marami ho ba kayong narinig na bagong tungkulin po ng mga LGUs, mga gampanin po ninyo na dapat po ninyong tuparin para po sa inyong mga constituents? Actually, kung susundin natin ang local government code, talaga napaka-powerful ng LGU. Barangay down to the municipal at city mayor. Pero alam naman natin dito, puro lip serving lang ang nangyayari. Ilang pangako na ba ang nagkaroon, ilang SONA na nangako ang presidente, pero ang tanong, may nangyari ba, may natupad ba doon sa mga pinangako niya? Opo. Nabanggit din ho niya kahapon, Councilor, tungkol po doon sa disaster response at yung paghahatid po ng relief. Diyan ho ba sa Quezon City, papaano po niyo pinaghahandaan yung iba't ibang mga kalamidad? Kung hindi ako madalas nagkakaroon ng baha pag tuwing umuulan dyan sa Quezon City, tama ba? Yes, mapalad ng lungsod Quezon dahil highly urbanized city kami. Kung tutuusin, kaya rin namin tumayo ng sarili. Pero nakikita po natin na ang Quezon City ay may sarili kaming disaster risk management department na so far advanced yung aming ultimo ng weather monitoring namin. Mas advanced kami kaysa dito sa Pag-asa. Kaya locally sa Quezon City wala kaming problema. Liban na lang doon sa mga national government project, yung baha na at least ngayon bago siya mag-SONA, talagang pinaalala ng Diyos na umulan, konting ulan pa lang nga naman, kita mo, baha na agad ang mga national roads. Na which is, ini-emphasize ko national road kasi ang national road ay supposed to be ng budgeted ng DPWH at national government. So far naman yung response ng government, national government sa pagbibigay ng tulong, ayuda doon sa mga
na biktima, apektuhan ng mga kalamidad? Ano naman po tingin niyo? Ang ayuda naman kasi, selected lang din ang hindi naman lahat ay nabibigyan ng ayuda. Alam mo, ang Quezon City is isa sa mga may pinakamalaking populasyon at malaki sa populasyon namin, tinatawag namin mga urban poor. Pero ang ayuda, which is ito yung national program ata ng Presidente Bongbong Marcos ng ayuda eh. So, hindi pa sa tagal na nila nag-aayuda, hindi pa rin nila nape-perfect. Opo, opo. Nabanggit din niya yung dahil mayroon na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hihintayin na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. Sabi pa niya, dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at impurnal sa pangunguna ng MMDA. Ito po ay kabilang sa mga ibinida po niya kahapon sa kanyang SONA, Councilor. Anong mga masasabi Yes, po niya? pero alam naman natin na ang dami pa rin dapat ipaliwanag ang MMDA based doon sa flood control program. Kasi bukod doon sa national budget, national program, ang MMDA ay may sarili ring pondo. Now, it is World Bank Finance din yan noong 2017 to hanggang 2023. Napakalaking bilyon ang binigay dyan na which is hindi rin namin ma-account. At kami rin sa Quezon City, nung pag-upo ng administrasyong ito, nag-privilege speech ako, pina-account ko yung tinatawag nilang flood control project sa amin dahil na may mga tinatawag, identified kami na river, na San Francisco River, na ito yung contributory na papuntang mula ito sa Valenzuela, dumadaan sa Quezon City, dumadaan sa San Juan at lalabas po doon sa Manila Bay. Ito'y karugtong pa doon sa tinatawag nating writ of kalikasan ng Supreme Court na mandatory dapat na i-clear at linisin yung mga estero natin. Ang laking pondo, pero hindi nila ma-account hanggang sa pumutok uli itong flood control scandal ng national government. Nagpatong-patong na ang problema ng korupsyon dito sa infrastructure, lalong-lalo sa flood control program. Opo. Diyan ba sa Quezon City, issue ho ba yung waste management? Dahil kahapon din nabanggit po niya na one systematic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act. Tapos we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA dito daw sa Metro Manila. Alam mo, nakakalungkot, kumpleto sa batas eh. Pero as much kami sa Quezon City, meron ho kaming strict implementation ng national laws po natin yan, environmental laws. Pero dahil nga rin po, sinasabi ko nga na malaki rin ang aming constituent na nakatira doon sa mga riverbank, doon sa mga estero, na which is pinondohan na nga ho yan. Ilang beses ng pondo yan, yung writ of kalikasan ng Supreme Court, ng Mandamos, ng Manila Bay, i-clear yung mga estero, yung mga squatter, pero hindi pa rin ho naman na gagampanan ng national government. At ang river po namin continuous, dugtong-dugtong po kasi ilog namin eh. Malinis man ang Quezon City, pero doon sa mga ibang dinadaanan ng ilog, dumadaloy din po ang tubig sa amin. Kaya ngayon, ang Quezon City ay lalong pinalakas at lalong alala sa mga barangay official na responsibilidad din nila, gampanan nila yung function din nila. Lalong-lalo na yung pagpapa-implement ng environmental laws po namin. Opo, doon naman sa security, sa mga paaralan o seguridad, nabanggit din ng Pangulo na magtutulungan ang lokal na pamahalaan, mga barangay, PNP at DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Ano yung koordinasyon po ninyo? Paano po nyo ginagawa dyan sa Quezon City upang matiyak po yung school safety po natin? Nung nagkaroon po ng problema, pero prior to that naman, ay may regular kaming pagpupulong ng aming pong school board at ang aming pong mga barangay at ating pong kapulisan. Ako po bilang chairman ako ng Public Order and Security ng Lungsod Quezon, bago pa man po, may mga presensya na ng ating mga barangay tanod at ang ating pong kapulisan, ang mga primary school, lalong-lalo na yung mga high school po
ng Lungsod Quezon. Opo, dahil nga ay sa mga, alam mo naman, yung parang nagiging violente na yung mga kabataan na ngayon. So far naman na counselor, wala namang ganyan dito sa Quezon City. Yes, alam mo, talagang lahat ito ay drug-related crimes ang nangyayari. Dahil kahit sa barangay, lalo na sa Lungsod Quezon, kahit sa barangay, ay lumalakas uli at dumadami ang mga droga. At alam naman natin dyan, yung drugs na yan, kung ano ang dinudulot sa mamamayan yan. Yung dating mga magalang, dating wala kang mahina ang loob mo para gumawa ng krimen, pero pag ikaw ay under drugs influence ka, ay lumalakas at hindi nagagawa nila yung mga hindi nila dapat gawin. Opo. Oh, yun talagang problema diyan. Talagang ang drugs, pag malakas ang drug, ay magkakaroon talaga ng breakdown ng peace and order. Opo. Nabanggit ng Pangulo, yung mahiya naman kayo, no? Sa assessment niyo po, kasi pinagmamalaki daw niya na nag-umpisa daw sa kanya itong anti-corruption na ito, nabulgar daw itong matinding corruption na ito. Pero kamusta po yung nakikita niyo pong sistema sa pagpapanagot po sa mga nakikita ninyo na involved dito? Kasi nababanggit, trilyong piso na po yung sinasabing nawala sa kaban ng bayan dahil nga po dito sa matinding korupsyon. At ito yung nangyari po during or kasagsagan sa kanyang administrasyon. Dapat siya ang mahiya eh. Kasi nasa kanya lahat ang power at lahat ng government institution nasa kamay niya dahil bilang siya yung chief executive. Pero up to now, kita nyo kung sino, napaka-selective ng justice nila. Kompleto naman, sinasabi niya nga kung saan daw yung ebidensya, ililid ng ebidensya. Lead na nga yung ebidensya. Yun na lang magandang halimbawa, yung dating bodyguard ni Saldico. At si Saldico mismo na nagsalita na, bakit hindi pa rin umuusad ito? Pero yung mga nagbubulgar ng anomalya, ay katiwalian, instant case ang nangyari. Parang may tanim kaso na eh. Opo, at dito po sa kanyang performance sa anti-corruption, ito rin yung numero 1 na lumalabas po sa pagtatanong ng mga iba't ibang mga survey firms ng ating mga kababayan na dapat tutukan. So, ibig ba sabihin, hindi kontento ang ating mga kababayan sa anti-corruption ito? Parang hindi makatotohanan, Konsehal? Palagay ko, kita nyo naman yung mga survey ngayon. Negative ang sa kasaysayan ng maging presidente ng Pilipinas. Ito yung pinaka mababa ang trust ng taong bayan. Negative 27, pero mayroon pa atang bagong survey na mas mababa pa sa 27. So yan na yung boses na ng taong bayan niya. Kaya dapat, mahiya naman dapat siya. Doon po sa naging pahayag po ng Pangulo sa kanyang pinsan, nakikita niyo ba yung seriousness na talagang nais niya na mapanagot ang kanyang pinsan? Kasi may mga agam-agam din tayong nababasa mula sa ating mga kababayan na baka hindi seryoso kasi hindi naman issue dyan kung sasampahan ng kaso. Ang tanong dyan, makukulong ba dahil matibay at mabigat ang kaso na ihahain, which is parang sabi pa, parang kakasuhan pa lang. So parang ongoing pa ba yung investigation? Walang walang konklusyon kung nais ba niya talagang makulong kasi naniniwala siyang may kasalanan ng kanyang pinsan. Alam mo, yun na nga ang yun ang pag ikaw ay talagang tinutukan mo ang nangyayari sa bansa natin at during ng term niya, matatawa ka na lang doon sa mga inaano na. Kasi gaya nga ng sinabi ko, lahat ng ebidensya nandun na. Lahat ng ikang pangangailangan ng isang investigation pwede nang ikang may probable cause na. Laging sinasabi nila, inintay kasi natin may probable cause. Alam naman na lahat ng mga congressman yan eh. Saan ba nagsimula ang anomalyang ito? Di ba sa mga insertion nila? At saan ba nangyari na nagkaroon ng final? Di ba doon sa BICAM nila? At pareho silang may pananagutan dito sa katiwalaan na to. Kaya ang nga rito, sindikato eh.
sindikato ng gobyerno, kaya nagtatakipan na lang sila. Ang kawawa dito, pinaglalaruan na lang kami, ninakawan na nga ang taong bayan, gagawin pa tayong tanga, gagawin pa kaming tanga. Yun naman lang hindi namin kaya ng tanggapin. Kung talagang seryoso siya at si Ombudsman, yung iba nga walang probable cause, nakukulong agad. Bakit ito? Nandito na. So, alam ng na talagang walang intensyon na ito'y tutuluyan dahil takot din sila pag ang taong may alam din na tinuluyan mo, baka ituro ka rin. Huli na lang mula sa akin, Konsehal, ikaw ba'y na-inspire at na-excite nang mabanggit po ng Pangulo na meron ng ilulunsad na racket ang Pilipinas sa susunod na taon? Ay, matagal na tayo may racket. Nung pag-upo pa lang nila, may racket na eh. Ibang racket pala yun. Racket po. Ay nako, pangarap lang ho naman siguro. Hindi naman ho siguro masama mangarap eh. Dito lang ho natin nakikita na kung paano nila dinadivert ang mga serious issues doon sa mga pangakong na medyo napakalayo pa ho na magkaroon ng katuparan. Opo. Counselor, ang tingin ho ninyo dating para sa inyo, lalo na sa mga sa LGUs, itong nangyayari pong impeachment trial ni VP Sara Duterte? Kita niyo naman po, kung may kasalanan si VP Sara, panagutin. Pero kumpara po sa kasalanan na gusto nilang panagutan ni VP Sara, kumpara naman doon sa mga questionabling mas malaki ang nawawalang pondo ng gobyerno, bakit hindi nila i-priority yun? Bakit hindi nila rin panagutan? At dito talagang kitang-kita politika. Saan ba nagsimula ito? Yung pag-i-impeach kay VP Sara. Nung nagsalita si VP Sara, natuklasan niya na may insertion doon sa national budget. Dahil naglagay sila ng budget doon sa ahensya na sa DepEd na natuklasan ni VP Sara nung na-approve na, tinawagan siya ng isang congressman at hinihingi yung para sa kanila. So nagulat at hindi pumayag si VP Sara. So yun, the rest is gano'n na. Ito na ang nangyari kay VP Sara. Opo. Pero gaano kalaki yung epekto po ng impeachment trial sa sa lugar po mismo ninyo? Yung mga programa ninyo na tututukan pa, nagkakaroon ho ba ng mga pag-usad doon sa mga proyekto? Hindi ho ba kayo nagagambala doon sa inyong pong lugar? Yung sa aming lugar po, sabi ko nga, ang District 2 ay yung pinakamalaking distrito sa buong Pilipinas. At almost 60% ng constituent ng District 2 is mga tinatawag namin informal settler. Doon po, nananatili pong nahihirap at nananatili po para bang anong nangyari po sa distrito namin, imbis na turuan mangisda, mukha hong ayaw nilang matutong mangisda. Ang gusto nila, lagi na lang silang aasahan at lagi na lang in their own mercy. Yun ang nakakalungkot po dahil ako, taal ho akong taga ron eh. Nalulungkot po ako sa nakikita na ang laki-laki ng mga pondo na supposed to be ilalaan doon, infrastructure, tsaka sa assistance, pero nananatili pong mahirap. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, ang gusto ata na itong mga ito, mananatili pong ignorante ang aming mga nasasakupan para mas madali nilang mauto at madali nilang maloko.